umaga po. Good morning po, Sister Imelda. Good morning, Brother Lem. Purihin ng Diyos at ako'y sinamahan ninyo sa umagang ito. Good morning po. Tayo po ay nasa Insight, preaching the Word of God as it is. Purihin ng Diyos sa pagbibigay ng Panginoon sa atin ng pagkakataon na pagbulay-bulayan ng kanyang mga salita. Pakishare niyo po ito para maabot po natin yung iba nating mga kapatid at makasama din natin sila sa devotion. Bago po ang lahat, kagaya ng ating ginagawa, awitan natin ng Panginoon. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Praise the Lord. Purihin ng Diyos. Good morning, Sister Jasmine. Good morning, Sister Jessica. Glory to God. Tayo po yung magpasimula sa gawain ng Panginoon. Siya po ay ating paglaanan ng isang panalangin. Tayo po yung manalangin. Ama, purihin ka, dakilang Diyos. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat sa pagbibigay pa sa amin ng kalakasan, ng pagkakataon na makaniig ka. Dalangin ko po, Panginoon, na mga ganitong pagkakataon at maging ang personal devotion ng inyong mga anak ay huwag mapabayaan ng bawat isa. Alam po namin, Panginoon, na kailangan naming masidhing lumapit sa inyo sa mga panahon ito, lalo na po ngayon dahil pasama ang panahon at patuloy na inilalayo ng kaaway ang tao, Panginoon, sa paglapit sa iyo. Pero salamat dahil ikaw pa, Panginoon, ang nagiging dahilan lagi para kami lumapit at makaniig ka sa araw-araw. Maraming pong salamat. Samahan niyo po kami, gabayan ng Banal na Espiritu. Paunawaan niyo mabuti, Panginoon, sa amin ang inyong mga salita. Maraming pong salamat. Purihin kayo. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay. Good morning, Sister Shekinah Jamia. Peace be with you. Glory to God.
pag-aralan natin ang Word of God, basahin natin yung ating mga Bible. Pwede nyo akong samahan sa pagbabasa. Matatagpuan natin ito sa Gawa, sa aklat ng Gawa, chapter 22, mula verse 1 hanggang 30. Babasahin ko po ito ng isang mabilis, kagaya ng ating layunin sa insight na mabasa ang buong Bible ng tuloy-tuloy. Ganito po ang sinasabi, mga kapatid. Mga magulang at mga kapatid, pakinggan ninyo ang sasabihin ko ngayon bilang pagtatanggol sa aking sarili. Nang siya'y marinig nilang nagsasalita sa wikang Hebreo, lalo silang tumahimik, kaya nagpatuloy si Pablo. Ako isang Hudyong ipinanganak sa Tarso, sa lalawigan ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Ang aking guro ay si Gamaliel, at buong higpit niya akong tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos tulad ninyong lahat na naririto ngayon. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagagapos ko sila at ipinabibilanggo, maging lalaki o maging babae. Makakapagpatotoo tungkol dito ang pinakapunong pari at ang buong kapulungan ng mga matatandang pinuno ng bayan. Binigyan pa nga nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco. Kaya't pumunta ako roon upang dakpin ang mga kaanib ng daang ito at dalhin sila dito sa Jerusalem ng nagapos upang parusahan. Verse 6. Nang malapit na ako sa Damasco, magtatanghaling tapat noon, may biglang kumislap sa aking paligid na isang matinding liwanag mula sa langit. Bumagsak ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsalita sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Ako'y sumagot, sino po kayo, Panginoon? Ako ang iyong pinag-uusig na si Jesus na taga Nazaret, tugon ng tinig. Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsasalita sa akin. Ano po ang gagawin ko, Panginoon? Tanong ko. At tumugon ng Panginoon, tumayo ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng itinakda na dapat mong gawin. Nabulag ako dahil sa matinding liwanag na iyon, kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko at dinala sa Damasco. Doon ay nakatira si Ananias. Siya ay tapat na sumusunod sa kautusan at iginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Dali lang po Verse 13, pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, kapatid na Saulo, makakita kang muli. Noon din nakakita akong muli at tumingin ako sa kanya at sinabi niya sa akin, pinili ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang malaman mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang matuwid na lingkod at marinig ang kanyang tinig, sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, ano pa ang hinihintay mo? Tumayo ka, magpabautismo at tumawag ka sa kanyang pangalan upang mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. Nagbalik ako rito sa Jerusalem at habang ako'y nananalangin sa templo, nagkaroon ako ng isang pangitain. Nakita ko ang Panginoon na nagsasalita sa akin. Madali ka, lisanin mo agad ang Jerusalem sapagkat hindi tatanggapin ng mga tao rito ang iyong patotoo tungkol sa akin. Sabi ko naman, Panginoon, alam na alam nilang isa-isa kong
pinuntahan ang mga sinagoga upang ipabilanggo at ipahagupit ang mga nananalig sa iyo. At nang patayin si Esteban na iyong saksi, ako ay naroon at sumang-ayon pa sa ginawa nila. Ako pa nga ang nagbantay sa mga balabal ng mga pumatay sa kanya. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, humayo ka sapagkat isusugo kita sa malayo sa mga hintil. Hanggang sa mga sandaling iyon, ang mga tao ay nakikinig kay Pablo, ngunit pagkarinig sa huli niyang sinabi, sila'y nagsigawan. Patayin ang taong iyan, hindi siya dapat mabuhay. Patuloy sila sa pagsigaw, sa pagsaboy ng alikabok sa hangin, at sa paghahagis ng kanilang mga balabal. Kaya iniutos ng pinuno ng mga sundalo na dalhin si Pablo sa himpilan at tagupitin upang malaman kung bakit ganoon na lamang ang sigawan ng mga Hudyo laban sa kanya. Ngunit nang siya ay magapos na nila ng panaling balat, sinabi ni Pablo sa kapitan naroon, pinapahintulot ba ng batas na hagupitin ang isang mamamayang Romano kahit wala pang hatol ang hukuman? Nang marinig ito ng kapitan, pumunta siya sa pinuno at sinabi, ano ang gagawin mong iyan? Mamamayang Romano ang taong ito. Kaya't lumapit kay Pablo ang pinuno ng mga sundalo at siya'y tinanong, ikaw nga ba'y Romano? Opo, sagot niya. Sinabi ng pinuno, malaki ang binayad ko para maging mamamayang Romano. Ngunit ako'y isinilang na mamamayang Romano, sabi naman ni Pablo. Kaagad lumayo ang mga magsisiyasat sa kanya. Natakot din ang mga pinuno ng mga sundalo sapagkat ipinagapos niya si Pablo, gayong ito pala ay isang Romano. Verse 30. Nang matiyak ng pinuno kung ano nga ang paratang ng mga Hudyo laban kay Pablo, kaya't kinabukasan pinakalagan niya si Pablo, pinatawag sa isang pulong ang mga punong pari at ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo at iniharap si Pablo sa kanila. Purihin ang Panginoon. Good morning, Romeo, classmate. Samahan niyo po ako sa umagang ito. Ito yung pagkakataon na si Pablo ay bumalik na sa Jerusalem na kung saan nais niya sa masidhing panawagan sa kanya ng banal na espiritu na bumalik doon para i-share din yung mabuting balita. Ngayon, sa pagkakataong ito, inulit lang niya na ikwento yung naganap sa kanya sa Damasco nung siya ay kinatagpo ng Panginoon. Tandaan natin, may pagkakataon sa buhay ni Pablo, minsan na siya ay kinatagpo ng Diyos, kaya mula dun sa pagkakataon na siya ay nasa kadiliman pa o nasa maling pakikipagrelasyon sa Panginoon, ay gumawa pa ulit ang Panginoon sa kanya ng paraan. Gumawa ang Panginoon sa kanya ng paraan para mabuksan ang kanyang bulag na mata, para makita niya kung ano ang katotohanan na sinasabi ng Panginoon. Kinuwento niya na tinawag siya at kung paano niya inuusig ang Panginoong Jesus. Alam naman natin yung kwento ni good morning Brother Dave. Alam naman natin yung kwento ni Pablo na inusig niya ang iglesia. Pag sinabing iglesia ay yung mga taong nananampalataya sa Panginoong Jesus. Pinapapatay niya yung mga lumalapit sa Panginoong Jesus. At doon sa pagkakataon na yon,
nagkaroon uli siya ng chance na ipatotoo sa mga kababayan niya kung paano siya na-convert. Hindi lang basta conversion, kundi continuation ng kanyang pakikipagrelasyon sa Panginoong Hesus. Kaya naman, siyempre nakikita ng mga tao yung kanyang dating kalagayan. Hindi lahat ay naniniwala sa kanya. Sa halip ay nagagalit pa dahil sila yung mga Hudyo ang nagturo sa kanila ng religion na yon, ng Judaism, ay walang iba kundi si Moses na galing sa Panginoong Diyos ang mga utos na ibinaba ni Moses sa kanila. Nakita nila yung mga himala na tunay na Diyos ang tunay na Diyos ng Israel. Good morning, Sister Michelle. Na ang tunay na Diyos ng Israel na kanilang pinaglilingkuran, siya mismo ang nagbigay sa Israelita ng mga kautusan na dapat sundin. Kaya naman, nung dumating si Jesus Christ, hindi nila yun basta matanggap. Tapos, nagkaroon pa ng mga alagad ang Panginoong Hesus. Dumami sila. Good morning, Sister Juliper. Dumadami na sila. At isa nga, si Pablo pa, na taga-usig mismo, nag-aral pa ng kautusan kay Gamaliel, walang ano-ano, biglang isa pa ulit si Pablo na nabuksan ng isipan para ihayag yung mabuting balita. Hindi basta talaga matatanggap ng mga tao yon kasi nakamulatan na nila yung isang bagay na inaakala nilang yun ang tama. At ang totoo naman, tama naman yung religion na yon ng Judaism. Pero ang gusto ng Panginoon ay bigyan pa sila ng isang mas panibagong paraan para mas maging madali para sa mga tao kung paanong lalapit sa Panginoon. Dahil ang pagiging Hudyo ay may kahirapan ng paglapit dahil paulit-ulit na paghahandog ng hayop na pinapatay, tinitigis ang dugo ang pagtubos nung araw. Pinalitan niya ng paraan ng Panginoon. Hindi niya binago ang kautusan, kailangan tupdin pa rin ang kautusan. Pero hindi sa lubusang pagtupad dito ang nagiging kaligtasan ng tao, kundi ang pagturing ng Diyos sa isang tao kung paano siya nakikita ng Diyos, kung paano niya tinutupad ang kautusan. Kung paimbabaw ba ang pagsunod mo o kaya ka sumusunod dahil gusto mo talagang sumunod dahil sa pananampalataya sa Panginoon. Yun ang paraan ng Panginoon. Hindi yun madaling tanggapin. Good morning, Sister Jen. Hindi yun madaling tanggapin para sa mga Hudyo. Dahil unang-una nga, ang nagtatag ng religion na Judaism o ng relihiyong Hudyo ay ang Diyos mismo. Kaya hindi yun madali para sa kanila. Pero nakita natin yung mas malaking pagbabago sa mga tao na nang dumating ang Panginoong Hesus nung siya tinanggap bilang Panginoon at nakipagrelasyon sa Kanya. Good morning, Pastor Wilma. Hindi ritualistic o hindi sa paraan ng seremonya nagiging banal ang isang tao, kundi sa isang tamang pakikipagrelasyon sa Panginoon. Yun ang nangyari kay Paul at yun yung gusto niyang ibahagi sa mga tao. Kaya nung siya
kinatagpo ng Panginoon sa Damasco, binuksan ng Diyos ang kanyang mata. Binulag siya, simbolo na talagang siya ay isang tao na namuhay sa pagiging bulag. May kaalaman pero hindi nakakakita. May mga bagay na nasa paligid pero hindi namamalayan. Yan din ang isang kalagayan ng isang tao kahit magpahanggang kayon. Kilala ang Panginoong Hesus ng napakarami, naturingan pa nga tayo na Christian country in the Far East. Good morning Ninang LB, Ninong Aris. Naturingan pa nga ang Pilipinas na the only Christian country in the Far East. Tayo yung naturingan. Halos lahat naniniwala sa Panginoong Hesus. Mapakatoliko, mapa-Iglesia ni Cristo, mapasaksi, mapa-Mormon. Lahat yan ay tumatanggap sa Panginoong Hesus. Kahit nga Rizalista, kahit nga sila'y kay Rizal sumasamba, hindi pa rin nila inaalis sa kanila ang paniniwala kay Jesus Christ. Kaya kilala pa rin ng lahat si Jesus Christ. Yun yung pagiging Kristiyano na tinatawag sa Pilipinas na Christian country. Pero mga kapatid, hindi dahil ikaw ay naturingang nakatira sa isang Kristiyanong bansa ay magpapatunay na yon ng pagiging tunay na anak mo ng Panginoon. No? Hindi yun ang batayan para masabing ikaw ay Kristiyano na nga. Dahil mayroong kaparaanan ng ang Diyos na ginawa, isang example na nga yung ginawang bulag. Hindi naman po bulag si Pablo Pero nung siya kinatagpo ng Panginoon, tingnan niyo yung relevance, yung relasyon nung pag-aaral ng salita ng Diyos. Si Pablo, ang pangalan niya ay Saulo. Okay? Tapos, siya ay nakakakita. Tapos nung kinatagpo niya ang Panginoon, siya ay nabulag. Tapos nung nakakita siya, dinala siya kay Ananias. Tinulungan siyang makakita ni Ananias. Nabago na yung pangalan niya. Binigyan siya ng Panginoon ng pangalan at ginawang Pablo. Pagpapakita po yun ng Panginoon na mula sa dati mong pagkatao, kapag kinatagpo ka ng Panginoon, bubuksan niya ang iyong isip, bubuksan niya ang iyong mata. Makakakita ito ng katotohanan at yun ang magpapalaya sa tao, yung pagkaalam sa katotohanan. At simula noon, minahal na ni Pablo ang lahat ng salita ng Panginoon. Equip si Pablo dahil nag-aral siya kay Gamaliel ng kautusan. Alam niya na yung kautusan, ang pag sinabing kautusan, yung Old Testament, pinag-aralan niya yon. At kitang-kita sa kabuuan ng Old Testament ang presensya ng Panginoong Hesus. Kaya siya mismo na hubog na hubog sa aral ng Hudyo, sa Old Testament laws, no? Tapos dumating ang Panginoong Hesus, naiugnay niya sa buhay niya, kaya siya nanampalataya kay Jesus Christ. Dahil nakita niya na ang kabuuan ng Old Testament ay si Jesus Christ din, na kailangan talagang makipagrelasyon ng isang tao sa Panginoong Hesus. Hindi ituring lang siyang basta isang propeta, hindi lang basta ituring siya na isang
sikat na figure. Hindi po siya ay makapangyarihan Diyos. Morning, Sister Elsa Ricacho. Happy birthday po. Nakaraan, belated. Makikita natin doon yung na si Paul na nabuksan. Kaya yung mga taong ayaw lumapit sa Panginoon, bagamat kilala ang Panginoong Hesus. Hindi po yun nagpapakita na bukas na ang isipan ng isang tao. Hindi nag-i-indicate na ikaw ay talagang Kristiyano unless na magkaroon ng encounter ikaw at ang Panginoon. Tandaan po natin, iba yung pakikipag-encounter ng lubos at tunay sa Panginoong Hesus. At yan ay nararanasan ng mga tunay na tumatanggap sa Kanya. Kasi pagka tunay kang tumatanggap sa Panginoong Hesus, hindi mo mapipigil yung iyong sarili na gawin yung Kanyang kalooban. Kaya simula nung kinatagpo si Pablo ng Panginoon, lahat ng sinasabi ni Lord, hindi na niya matanggihan, hindi na niya matutulan, hindi na niya maiwasan na hindi susundin. Talagang tuloy-tuloy. Andito, babasahin ko ulit yung part na sa ikinuwento ni Pablo tungkol sa iniuutos ng Panginoon. Sabi dito, sa 12 hanggang 16, babasahin ko. Pakinggan niyo mabuti at napakahalaga ng bagay nito. Sabi sa 12, doon ay nakatira si Ananias. Siya ay tapat na sumusunod sa kautusan at ginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, kapatid na Saulo, makakita kang muli. Noon din nakakita akong muli at tumingin ako sa kanya. At sinabi niya sa akin, pinili ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang malaman mo ang kalooban. Makita ang kanyang matuwid na lingkod at marinig ang kanyang tinig. Okay. Good morning, Sister Neri. May sinabi si Ananias, sabi niya, makakita ka na. Kinatagpo ka ng Panginoon, tinatawag ka niya, sabi gano'n kay Pablo. At ang sabi pa niya, ginawa ito ng Diyos para masunod mo yung kanyang kalooban at makita ang kanyang matuwid na lingkod. Sino yung matuwid na lingkod na yun? Si Jesus Christ po. Para makilala niya yung matuwid na lingkod. No? At marinig ang kanyang tinig. Tandaan niyo po, si Jesus Christ po ay nakikipag-usap po sa bawat isa. Hindi siya isang figure na luluhuran mo para sambahin sa paraan na hindi niya gusto. No, na merong imahe, gumawa ng imahe at niluhuran at binihisan kung ano. O kung ano yung itinuturo lang at hindi mo inaalam kung ano yung itinuturo ni Lord. Good morning, Sister Yoni. Ganito po yun eh. Ang gusto ng Panginoong Hesus sa paraan ng pagkakilala sa Kanya ay yung masunod mo yung kanyang tinig. Sabi sa 2 John 9, merong aral ang Panginoon na kailangan sundin at hindi po pwedeng kulang at hindi po pwedeng labis. Kailangan eksakto sa kung ano yung tinuturo ng Panginoon. Kaya nga, ang sabi niya, makita ang kanyang matuwid na lingkod at marinig ang kanyang tinig. Tandaan po natin, lagi tayong kinakausap ni Jesus Christ. Hindi po natin malalaman yung kanyang mga salita unless nabasahin natin yung kanyang aral. Okay? Yung pagkarinig at yung pagbabasa mo, yun yung paraan para marinig mong mabuti ang sinasabi ng Panginoon.
Kasi kung hindi mo babasahin yung aral o ang Bible, tapos ipapalagay mo na may narinig ka na tinig, ay posible kang madaya. Ay paano kung ang bumulong sa iyo ay hindi naman Panginoon? Pwede mong ipalagay na ang narinig mo ay Diyos, bagamat hindi naman yon yung nakasulat sa kanyang aral. Sana po naiintindihan nyo yung aking sinasabi. Kagaya ng mga naliligaw, kung makailan lang, meron akong napanood, yung mga nagpapagaling, hindi pa rin sila tumitigil. Yung mga spiritista na papalayas, okay, nakakapagpalayas sila ng demonyo. Kaya lang may pandaraya na ang nilalapitan ay hindi na ang Diyos, kundi yung mga medium. No? Yan yung mga tinutukoy ko. Good morning, Brother JC. Yan yung mga tinutukoy ko na nagsasabing narinig nila sa Diyos, pero hindi naman binasa ang Biblia. Kumbaga, hindi naiugnay kung yung pagsasalita ng Diyos na narinig na tinig, yun nga yung nanggaling sa salita niya. Kaya delikado po yun na makakadinig ka ng isang tinig, pero hindi ka naman nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi ko po sinasabing mali din kung meron kang marinig na tinig. Paano kung talagang ang banal na spirito yung nagsalita? Diba? Kaya lang, to confirm na yun talagang nagsalita o yung narinig mong tinig ay mula sa Panginoon talaga, magandang nabasa mo yung salita ng Diyos para masabi mong, ang Panginoon nga ang tumatawag sa akin. Hindi ako nagkakamali kasi may batayan. Kagaya ni Pablo, alam niya yung buong kautusan. Kaya nung tinawag siya ng Panginoon, naiugnay niya na yung kabuuan ng kautusan o hindi mali doon sa nangyayaring pagtawag sa kanya ng Panginoong Hesus. At simula noon, nakikipag-usap na ang Panginoong Hesus sa kanya at inuutusan siya. At sabi sa kanya, huwag ka dito. Delikado para sa buhay mo dito. Kaya ang gagawin ko, sa hintil kita dadalin. Kaya yun yung mga naging daan, kaya nakaabot sa atin ang salita ng Panginoon. Salamat sa pagtugon ni Apostol Pablo. Okay? Nakita niya na ang Panginoong Hesus pala yung tinutukoy sa Old Testament na darating. Opo, ang Panginoong Hesus yung tinutukoy. Dahil ang Panginoong Hesus ni minsan ay hindi nawala sa panahon. No? Good morning, Sister Helen. Mapanong, sabi nga ng John 1:1 in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ibig sabihin, wala pang nilalalang, si Jesus Christ nandun na. Kahit sa panahon ng Old Testament, si Jesus Christ nandun na. Bagamat hindi pa siya nagmamanifest in the flesh, pero si Jesus Christ ay nandun na. Ipinakikita na ng Diyos yung kabuuan ng Old Testament ay si Jesus Christ. Kaya basahin po natin yung Bible natin para makita natin yung kaugnayan at hindi natin maialis ang Panginoong Hesus sa buhay natin kahit ano pang panahon, mapa Old Testament o mapa New Testament, kasama ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay? Sinugo siya sa mga hintil at ayan na nga, nakarating sa atin ang salita ng Diyos at purihin ng Panginoon. Ito ngayon yung ating ipapasa sa iba. Kaya sabi ni Lord, pinili ka ng ating mga ng Diyos, ng ating mga ninuno. Pinili ka. Kaya lahat ng nakakarinig, mga kapatid, ng salitang ito, ng mensahe ng Diyos, na nakapagbabasa ng salita ng Diyos, siya lang ibig sabihin ang pinili ka ng Panginoon. Dapat ugaliin, mga kapatid, ng mga anak ng Diyos na basahin tuwi-tuwi na ang salita ng Diyos para makumpirm yung pagkatawag sa iyo ng Panginoon mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Hindi ibig sabihin na nasa isang
religion ka ay sapat na yon. Hindi po. Si Paul nasa isang religion na tamang religion. Hindi po mali yung Judaism. Tama po yun. Kaya lang mas minarapat pa ng Panginoon na makakilala pa siyang mabuti kay Jesus Christ. Kasi kapag kautusan o pagka yung religion ang binasihan mo, ipapalagay mo sa iyong sarili na matuwid ka. Hindi po ganoon ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ni Lord, ituring mong yung iyong sarili na makasalanan at siya ang magturing sa iyo na matuwid. Huwag yung ikaw ang magturing sa sarili mo na matuwid. Ayaw ni Lord ng ganong kaparaanan. Kasi pagka nasa isang religion ka, ipapalagay mo, matuwid ka, okay ka na. Hindi po. Ang gusto ni Lord, kahit nandito ka sa isang samahan o isang grupo na mga sumasamba sa Diyos, kailangan may ipakita mo pa rin yung pakikipagrelasyon mo sa Panginoon. Hindi ritualistic o ceremonial yung iyong pagpunta. Hindi yung pupunta ka lang, dahil kabilang ka, ipapalagay mo na ikay matuwid. Hindi po susundin mo kung ano yung iniuutos ng Panginoong. So sabi nga niya, para masunod natin yung kanyang kalooban. Ang taong sumusunod sa kalooban ng Panginoon, sila lamang yung pupunta sa langit. Yun ang sinabi ng Biblia. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kapag hindi mo nasunod yung kalooban niya, ito'y magdidikta na hindi papuntang langit ang iyong tinatahak. Ano ba yung kalooban ni Lord? Marami. Nasa Bible. At sunod-sunod yun na sasabihin sa iyo ng Panginoon na kapag nakipag-relationship ka na sa Kanya. O sige, ako ang iyong ama, ikaw ang aking anak. Ito ang aking mga ibibili sa iyo. Gawin mo yung mga dapat mong gawin. Ipakita mo at patunayan sa akin na ikaw talaga yung anak ko. Kaya hindi po pwedeng tumigil ang isang tao na nakikipagrelasyon sa Panginoon. Talagang hindi sa paraan ng 100% na pagsunod sa kautusan, kundi dahil sa pagsunod na ituturing kang banal dahil tinitingnan mo yung salita ng Diyos na kanya't kailangan mong sundin. Kalooban yun ng Diyos. Sana naunawaan nyo yung aking sinasabi, kasi kailangan talagang patunayan mo. Hindi yung basta ipalagay mo. Okay? Yung nagpapalagay, delikado po yun. Pero yung nagpapatunay, lumalakad po yan sa katotohanan. Kasi pinakikita niya sa Panginoon na, Lord, yung sinabi ko sa iyo na tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas, napapatunayan yon dahil sa pagkilos mo, pagsasalita mo, at paglakad mo ayon sa kalooban ng Panginoon. Pero yung mga taong nagsabing kilala ko ang Panginoon, pero tumitigil sa pagtupad sa kalooban niya, at may delikadong kalagayan po iyan. Pag ikay natagpuan ng Panginoon na hindi ka naman talaga tunay na sumampalataya, magkikita-kita po tayo sa uli. Ang sabi ng Bible sa 1 Corinthians 15, chapter 2 Corinthians 2:10 to 15 yon. Ang sabi doon, babasihan ng Panginoon yung ating mga gawa, mabuti man o masama. Pagdating ng panahon, haharap tayo sa hukuman ni Kristo at uhuhusgahan tayo. Mayroong puhusgahan ng mga tunay na mga tutuwid at uhuhusgahan pangalawang
paghuhukom ay yung paghuhukom sa kabuuan, matuwid at yung mga hindi matuwid. Okay? Mapabilang nawa tayo dun sa huhukuman ng Panginoon ng mga matutuwid. Bagamat huhukuman ka, ay kabilang ka dun sa matutuwid na hukuman. Ang mabigat ay yung mapasama ka dun sa mga nagpapalagay, yung tinatawag natin ng mga pretenders. No? Hindi po tayo pretenders. Tayo ay kailangang makapagpatunay sa Panginoon na talagang tayo sa Kanya. Hindi pagpapatunay yung pagsasabing, Panginoon, tinatanggap kita. Kasi kung makikita naman ng Panginoon na hindi totoo yung iyong ginawa, hindi niya yon gagawing valid at hindi yun magko-conform sa mga sinabi mo at sa sinabi niya. Hindi mag-uugnay. Kailangan makita ng Panginoon na tunay yung puso mo. Kasi pag sinabi mo, sunod ka agad. Kagaya ni Pablo, kahit sa isang mabilisang pakikipagniig niya sa Panginoon, tumugon siya dire-diretso at hindi na nagbago yung kanyang paglilingkod hanggang sa siya'y mamatay na. Ganon din po tayo mga kapatid. Nung tinanggap natin ang Panginoon, bagamat tayo nagkakasala, ay nakikita ng Panginoon na hindi talaga tayo nagbababad sa kasalanan at tinatalikdan talaga natin. Alam ng Panginoon yun. Hindi kagaya ng iba na talagang ayaw sumunod sa Panginoon, tinanggap ang Panginoon sa salita pero hindi naman sumunod sa kalooban, hindi naman nagpatuloy na umalis sa kasalanan. Asan doon yung titingnan ng Panginoon na katotohanan sa kanyang ginawa. Di po ba? Maging matalino po tayong padaya sa mga kampante sa buhay na ito. No, delikado po. Ang nakataya po dito ay ang ating kaluluwa at walang hanggan na kalagayan sa hinaharap. Kaya pagbutin po natin yung ating paglilingkod sa Panginoon. Maraming po salamat sa inyo. Purihin ang Panginoon. Salamat sa inyong pagsama. Hanggang sa muli nating pagkikita, tulungan niyo po yung mga kapatiran na araw-araw mayroon po tayong morning devotion, 5 o'clock. Buksan niyo po ito, wag biyernes lang. Buksan niyo araw-araw ang inyong mga cellphone. Kapag ka-friend ninyo, yung mga kapatid natin na ginagamit sa devotion, mapapakinggan niyo sila at mapapanood. Mamaya po, imbitahan po kayong muli. Meron po tayong prayer meeting. Makipag-isa po tayo sa pakikipagniig at sa pananalangin para sa Panginoon. Mamaya alas 7 po ng gabi at pagdating po ng linggo, ibakantihin niyo po yung oras ninyo na yan para ibigay sa Panginoon. Po tayong manlamig. Hindi po kailangan manlamig. Kagaya ni Pablo, mula nung tinanggap niya ang Panginoon, tuloy-tuloy, mainit na naglilingkod sa Diyos. Panginoon ng Panginoon, tayo po'y manalangin. Masalamat po sa iyong kabutihan sa maikling oras at panahon na ito, nawa Panginoon, natuto kami at nakita namin ang kaliwanagan mo. Huwag namin ipalagay sa aming sarili ang mga bagay na akala namin ay tama, kundi mag-rely kami sa iyong mga salita. Makita namin ang kalooban mo, mabuksan ang aming mga mata at marinig ang iyong tinig sa paraan na hindi kami nagkakamali sa pagkadinig dito dahil nakukumpirma na ikaw nga ang tumatawag at nagsasalita dahil alam namin ang iyong mga salita. Maraming po salamat, purihin ka. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen. God bless po sa lahat. Palain po tayo ng Panginoon.